Isipin ninyo mga kaibigan, isang beses lang, ipikit ninyo ang inyong mga mata. Kapag dumating ang inyong kaarawan, hindi lang ordinaryong cake o ilang lobo ang nasa harap ng bahay. Ang buong malaking hall ay nagiging parang langit mismo. Mga ilaw na nakasisilaw, mabangong amoy, mga pambihirang dekorasyon. Hindi ninyo alam ang salitang magkano o ang pagtayo sa pila. Kahit ang pinakamahal na bagay sa buong mundo, kapag nais ninyo, kusang lalapit at tatayo sa harap ninyo. Posible ba talaga ang ganitong buhay? Hindi ito pelikula. Ito ang tunay na araw-araw na buhay ng mga anak na babae ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman, MBS. Sina Noura at Fahda. Ano ang kwento sa likod ng napakalaking yaman na ito? Paano naging isang makapangyarihang kaharian ang isang dating disyerto? Ngayon susuriin natin ng malalim ang kwentong ito, hakbang-hakbang. Kung babalikan natin ng kaunti ang kasaysayan, ang mga disyerto ng Saudi Arabia ay dating walang iba kundi buhangin, matinding init at katahimikan. Pero noong dekada 1930 nang matuklasan ang langis, lubusan nang nagbago ang lahat. Ang itim na ginto, crude oil, ay ipinapamahagi sa buong mundo sa pamamagitan ng Saudi Aramco. Sa panahon ng ama ni MBS na si Haring Salman at lalong-lalo na nang maging Crown Prince si MBS, nagsimulang gamitin ang yaman na ito sa pamamagitan ng isang malaking pangitain. Ang pangitain na iyon ay tinatawag na Vision 2030. Ang layunin ay alisin ang sobrang pag-asa sa langis at ibaling ang ekonomiya ng bansa sa turismo, teknolohiya, entertainment, sports at iba pang larangan. Ang pagmamaneho para sa mga kababaihan, pagbubukas ng sinehan at malalaking proyekto. Lahat ito ay bahagi ng Vision 2030. Ngunit ang personal na buhay ng pamilya ng hari ay patuloy na sumasalamin sa hindi ordinaryong yaman. Ngayon, pumunta tayo sa ating pangunahing paksa. Ang mga anak na babae ni Mohammed bin Salman na sina Noura at Fahda ay hindi lumaki tulad ng ibang ordinaryong bata na sumasakay sa school bus, pumipila, at nagtatanong ng presyo. Ganap na kakaiba ang kanilang buhay. Isa lang sa kanilang mga bahay, ang Chateau Louis, ika-14 sa lugar ng Louveciennes, France. Hindi ito ordinaryong palasyo. Itinayo ito mula 2008 hanggang 2011 na may modernong disenyo. Ngunit ginaya ang kadakilaan ng French King Louis ika-14 noong ika-17 siglo. Noong 2015, binili ito sa halagang humigit kumulang $380 milyong at noon ay kinilala bilang pinakamahal na bahay sa buong mundo. Isipin ninyo mga kaibigan, 57 ektaryang malawak na hardin. Hindi ordinaryong fountain kundi mga fountain na pinalamutian ng tunay na gintong dahon, magagandang estatwa na yari sa puting marmol, hedge labyrinth, at napakalalaking hardin na maaari kang mawala habang naglalakad at tumatawa. Kapag pumasok ka sa loob, lalong kamangha-mangha. 54,000 square feet, 10 silid tulugan, 12 banyo, napakalaking reception hall, pribadong sinehan na may dome ceiling, squash court, indoor pool at maging nightclub. 2 malalaking ballroom na kasing laki ng isang buong baryo. Kapag may birthday party, nagiging parang mundo ng engkanto ang mga hall na ito. Mga ilaw, musika, pabango at mga pinakabihirang bagay mula sa buong mundo ay naroroon ng sabay-sabay. Isang tunay na espesyal na bagay. Sa ilalim ng palasyo ay may underwater meditation room. Sa itaas ninyo ay gumagalaw ang tubig. Sa pamamagitan ng transparent glass ceiling ay makikita ninyong lumalangoy ang mga isda diretso sa ibabaw ng inyong ulo. Ang malalim na asul na ilaw ay lumilikha ng isang payapang parang panaginip na kapaligiran. Isipin ninyo kung gaano kakaiba ang pakiramdam kapag naglalaro o nagme-meditate ang maliliit na bata doon. Mula sa labas ay parang klasikong French chateau, pero sa loob ay isang ganap na modernong smart home. Pagpapalit ng ilaw, pagkontrol sa daloy ng fountain, pag-ayos ng temperatura ng kwarto. Lahat ay kaya sa isang simpleng haplos sa maliit na screen. Napakahusay din ng security system. Ang tunay na mahika ay ang perpektong pinagsama ng lumang karangyaan at bagong teknolohiya.
Sa mga dingding ay nakasabit ang orihinal na mga likha ng mga sikat na pintor sa mundo. Ang mga movables ay may gintong palamuti at mga bihirang bagay sa lahat ng sulok. Hindi ito bahay, ito ay isang pribadong museo na hindi binubuksan para sa ordinaryong tao. Ngayon, ang tunay na tanong, saan nanggagaling ang yaman na ito? Ang pinagmulan ay ang langis mula sa disyerto. Ang Saudi Aramco ay isa sa pinakamalaking oil company sa mundo. Ang kita na ito ang nagbuo sa kaharian. Sa panahon ni MBS, ginagamit ang yaman na ito para sa pag-unlad ng bansa at kasabay nito para sa personal na karangyaan. Sa labas ay reforma, sa loob ay napakalaking gastusin. Isang balanseng pampulitika. Paano ito nakakaapekto sa atin? Ang India ay nag-i-import ng napakalaking dami ng crude oil mula sa Saudi. Kapag nagbago ang produksyon o presyo ng langis doon, apektado ang presyo ng gasolina at diesel sa India. Tumaas ang gastos sa transportasyon, tumataas din ang presyo ng gulay, gatas at iba pang bilihin. Direktang naapektuhan ang ordinaryong pamilya. Sa kabilang banda, ang ganitong buhay na puno ng karangyaan ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral. Kahit gaano kalaki ang yaman, ang tunay na kaligayahan sa buhay ng tao ay nanggagaling sa ibang bagay. Ang mga batang tulad ni Noura at Fahda ay maaaring hindi kailanman nakaranas ng kahirapan. Pero ang mga anak ng ordinaryong pamilya ay nakakakita ng tuwa sa maliliit na bagay. Paglalaro kasama ang magulang, paglalaro sa labas kasama ang mga kaibigan, o maliit na regalo. Dapat nating mapansin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng buhay na ito. Ang iba pang mga ari-arian ni MBS ay katulad din, mga luxury apartments sa New York, mamahaling properties sa London, pribadong villa sa Dubai, at napakalalaking yacht. Saan man sila pumunta, lahat ay handa na. Hindi na kailangang mag-impake. Nagbibigay ito ng walang katulad na kaginhawahan, ngunit ang kakulangan sa normal na karanasan sa buhay ay maaaring magdulot ng uri ng kalungkutan. Sa pinakamagandang sitwasyon, kung magtagumpay ang Vision 2030, kahit bumaba ang kita mula sa langis, ang ibang sektor ang magdadala sa bansa pasulong. Tataas ang turismo, maraming trabaho para sa kabataan. Para maipagpatuloy ng pamilya ng hari ang kanilang karangyaan, kailangang gamitin ng mas produktibo ang yaman. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung mabilis na magbago ang global energy transition at biglang bumaba ang demand sa langis, kailangang bawasan ang gastusin at posibleng tumaas ang politikal na presyon. Ngunit dahil matagal nang nakatuon si MBS sa diversification, mukhang puno pa rin ng pag-asa ang kinabukasan. Mga kaibigan, ang yaman lamang ay hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan sa buhay. Kapag natutunan nating gamitin ito ng tama at ibahagi sa iba, saka lamang ito nagkakaroon ng tunay na halaga. Tayong ordinaryong tao ay dapat matutong pahalagahan ang maliliit na kaligayahan araw-araw. Itinuturo sa atin ang kwentong ito na puno ng iba't ibang uri ng buhay ang mundo. Sa isang panig ay napakalaking karangyaan. Sa kabilang panig ay mga pakikibaka. Ang makahanap ng balanse sa pagitan ng dalawa. Iyon ang tunay na karunungan. Ano ang nasa isip ninyo pagkatapos mapanood ang video na ito? Kung isang araw lang ay makakamit ninyo ang ganitong hindi kapani-paniwalang yaman, ano ang una ninyong gagawin? Sa inyong sariling buhay, anong maliit na pagbabago ang gusto ninyong gawin para bigyan ng kaligayahan ang inyong pamilya, mga kaibigan at lipunan? Sana ang mga tanong na ito ay magbigay sa inyo ng malalim na pag-iisip. Kung nagustuhan ninyo ang video, i-like ninyo. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, isulat sa comments ang inyong mga saloobin at personal na sagot. Babasahin ko at susubukan kong sagutin. I-subscribe ang channel at i-on ang bell. Hanggang sa susunod na video na puno ng iba pang kawili-wili at nakakapagpaisip na mga kwento. Mag-ingat kayo, tamasahin ang maliliit na kaligayahan at manatiling masaya.